Hallelujah, 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 Hallelujah. Magulang natin, Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga aning una. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang iskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain nang hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakakapaghugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya't tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi man lamang naghuhugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama nga ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapag-imbabaw nga kayo, gaya ng kaniyang isinulat, paggalang na handog sa akin ng bayan, paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakakapagparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kung hindi ang mga nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Unang Biyernes sa buwan ng Setyembre, Ber month na. Kaya batiin niyo muna ang inyong katabi, magandang umaga. Sa lahat po ng ating taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Napakabilis ng panahon, napakabilis ng araw. Ilang buwan na lamang at magpapasko na naman tayo at magbabagong taon. Di ba kagaya ng mga nakakagawian natin, pag sinasabi natin, pag pumasok na ang Ber month, napakabilis na ng takbo ng araw at hindi mo namamalayan sa isang linggo, bukas, naririyan na ang ating paghahanda sa Kapaskuhan at naririyan na rin ang pagsalubong natin sa bagong taon para sa 2025. Sadyang napakabilis ng panahon. Subalit anumang bilis ng panahon, patuloy at walang patid ang ating debosyon. Patuloy ang ating pananampalataya at pag-ibig sa nag-iisa nating Hari at Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya't bigyan po muna natin ng mas malakas na palakpak ang ating mahal na poong Jesus Nazareno na walang sawang nag-iingat, gumagabay at pumapatnubay sa ating buhay. Alam po ninyo noong kapanahunan ni Jesus Nazareno, ang pagsunod sa batas ay mahigpit na sinusunod ng mga tao. Ang mga Hudyo, ang mga Pariseyo, ang mga Saduseyo, ang mga eskriba, mga guro at dalubhasa ng batas, sila yung mga pinunong nagtakda ng mga tuntunin tungkol sa kanilang pagsamba at pananampalataya. Napakahalaga po sa kanila ng batas. Bakit? Sapagkat ang mga batas na ito nakaugat sa lumang tipan pa. Kung babalikan natin nung panahon ni Moises, ipinagkatiwala ng Diyos sa bayan ng Israel ang 10 utos ng Diyos. At alam po ninyo, mula sa 10 utos ng Diyos, ito ay nanganak pa ng mahigit 600 na maliliit na utos. Bagamat dumami ang mga batas, hindi ito humantong sa kabanalan ng mga Pariseyo at mga eskriba. Bakit? Ginamit nila ang batas upang iangat ang kanilang mga sarili. Ginamit nila ang kanilang karunungan at pagiging dalubhasa sa pang-iisa o panlilinlang sa mga tao. Hindi sila nakatutok sa puso ng batas. Nakatutok sila sa mga letra ng batas.
Uulitin ko po, ang mga Pariseyo at mga Eskriba, hindi na sila tumutok sa pinakapuso ng batas. Sila ay tumutok sa mga letra o salita ng batas. Dahil ang tanging hangad nila, mapapurihan sila at mabigyan ng dangal ng ibang tao at hindi upang bigyang karangalan ang ating Diyos. Kaya't anong sinabi ni Jesus Nazareno? Mapag-imbabaw kung kayo ay nagsimba mula nung Lunes hanggang Miyerkules. Ito yung tema na naririnig natin kay Jesus Nazareno. Mapag-imbabaw, mapagkunwari kayo, mga pakitang tao. Hindi ito ang nais at ibig ng Diyos. Ang nais ng Diyos, kung ano ang laman ng inyong puso. Uulitin ko po, ang Diyos, hindi niya nais ang karunungan, kagalingan at kagandahang pisikal ng tao. Ang nais at hangad ng Diyos, ang kabutihan ng puso at kalooban ng tao. Kaya nga kung inyong mapapansin, sa ganitong konteksto din, naganap ang ating ebanghelyo sa araw na ito. Nakita ng mga Pariseyo ang mga alagad ni Jesus Nazareno na hindi naguhugas ng kamay habang ito'y kumakain. Ang tanong, nakalimutan ba ni Jesus na paalalahanan ang kanyang mga alagad o sadyang gumawa siya ng isang tanda para ihayag ang napakahalagang bagay sa mga Pariseyo? Alin ang mas mahalaga sa Diyos? Ang malinis na kamay o ang malinis na isip at puso? Uulitin ko po, napakagandang katanungan nito. Ano po ang mas mahalaga sa Diyos? Ang malinis na kamay, malinis na panlabas na kaanyuan, o ang malinis na isip at puso? Alam ni Jesus na ang mga Pariseyo puno ng pagtatanim ng masamang kaisipan, tulad ng kasakiman, pagmamataas, kapaitan, inggit, paghihiganti. Subalit, kung ang puso ay puno ng pagmamahal at habag, walang puwang para sa kanila ang inggit at pagkamakasarili. Dahil ito mismo ang ginagawa ng mga Pariseyo kay Jesus Nazareno. Gumagawa sila ng paraan upang si Jesus ay subukin nila at mapahiya sa pamamagitan ng mga aral at turo na kanilang alam. Kaya maganda ding katanungan sa atin sa araw na ito. Hinahayaan mo ba na ang pag-ibig ng Diyos ang siyang maghari sa iyong puso upang baguhin ang buhay mo? May isang partikular at magandang linya na talaga namang gustong-gusto ko nung librong pambata o nung ako'y bata pa. At ang title na ito ay The Little Prince ni Anton de Saint-Exupéry. Ang sabi ng linya, "It is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eye." Sa papamagitan lamang ng puso kung saan makikita natin kung ano ang tunay na mahalaga. At ito
ay hindi nakikita ng pisikal na mata. Sinasabi nito sa atin na mahalaga kung ano ang nilalaman ng ating puso. Ang mahalaga ang panloob na disposisyon. At sa konteksto ng ating pananampalataya, ang ating panloob na disposisyon ay ang dapat palaging nakadirekta patungo sa Diyos. Dahil nais ng Diyos, makitang malinis lagi ang ating kalooban. Kaya nga kung inyong mapapansin, anong sinabi sa ikalawang pagbasa? Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan nyo lamang, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya nyo lang ang inyong mga sarili. Nais ng Diyos na ang karunungan natin hindi lamang sa ating pag-iisip. Dapat bumubukal ito sa ating puso at tumatagos sa ating mga kamay at paggawa. Ang ating Diyos, hindi yan mai-impress dahil matalino ka, dahil marami kang alam. Ang Diyos, hindi niya ikalulugod, maganda ang panlabas na kaanyuan mo, pero nabubulok naman ang iyong puso. Wala kang pakikipagkapwa-tao. Hindi ka marunong magmalasakit. Hindi ka marunong gumawa ng kabutihan. Ang Diyos, ang tanging hangad niya sa bawat isa sa atin, magkaroon tayo ng mabuti at malinis na puso at kalooban. Ito ang kalugod-lugod sa ating Panginoon. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa pagpapatuloy po ng ating banal na Eucharistia, tayo ay palaging manalangin sa Diyos na ipagkaloob niya sa atin ang banal na Espiritu Santo upang sa gayon ang bawat nating iisipin, sasabihin at gagawin ay naaayon sa malinis at mabuting kalooban na nagmumula mismo sa ating mga puso. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.